consequences of refusing the mark. Sapagkat kung magkagayon magkakaroon ng malaking kapigatian na ang gayoy hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Habang ginagawa ko itong mensahe na ito, tinanong ako ng asawa ko. Sabi niya, maiintindihan ba yan ng kongregasyon? Maiintindihan mo ba natin kaya ito? Alam niyo, bakit hindi? Sabi ko sa asawa ko. Kung hindi man nila ito maunawaan, ito'y preparasyon. Bakit nag-aaral ang mga bata sa mga prep, nursery? Yan po ay paghahanda patungo pagtungtong nila sa grade 1. May idea na sila, di ba? Ang sabi ko nga sa kanya, kailan pa ituturo ito? At alam niya medyo mahirap ituro ito. Pero sa tulong ng Panginoon, siya lamang ang maitaas sapagkat siya ang nais na malaman din natin ang bawat bahagi ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Dakila naming Diyos sa tagapagligtas, sa iyo na namin pinagkakatiwala itong pag-uusapan namin. Pangunahan mo kami, gabayan mo ang puso ng bawat isa at ikaw ang magturo. Sa iyo na namin binabalik ang aming pagkakatiwala at kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Great Tribulation po, yan po ay yung Great Judgment ng Diyos sa Israel. Paghatol yan. At ang mararanasan ng tao ay great suffering, dakilang kapighatian, matinding hirap, at yan ay dahil sa great unbelief ng tao sa panahon ito. Marami ang mapapahamak dahil sa kasinungalingan. Ngayon, ang tanong, ano ang kaugnayan ng mga pangyayari ngayon sa panahong ito? Anong relevance nito? Katulad yung pagtaas ngayon ng mga bilihin, lalo-lalo na yung pagtaas ng gasolina, at kung ano-ano pa, di ba? Yung paglaganap ng sobra ng kasamaan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat sulok ng daigdig. Yung iba't ibang mga kalamidad na nararanasan ng mga tao. Yung kaguluhan ngayon sa Middle East, napansin niyo ba yan? Yung pinaka-latest dyan dapat magkakaroon ng peace talk ang US at saka ang Iran. But then, biglang inatake ng Israel ang Lebanon. Nagalit ang Iran. Wala na yung peace talk na yan. Wala na tayong pag-uusapan pa. Biglang inatake rin ng Iran ang Israel. Matindi na yan. At alam nyo, nagbigay ng konsiderasyon, merong 5 lamang ang pwede makadaan sa Strait of Hormuz. Yung BRICS, B-R-I-C-S. Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Paano ang Pilipinas? Hindi tayo kasali ron. Ano na ang mangyayari sa ating bansa? Mabigat ang problema na kinakaharap, hindi lamang sa atin, kundi sa buong mundo. Sigurado yan. Alam nyo, kailan ba ito? Alam nyo, meron darating na panahon na kung saan, alam nyo ba itong $1 na ito? Merong gumawa ng paghahanda patungo sa panahon ng Great Tribulation. Ito'y kapiraso lamang, Dito, mababasa ninyo, ito. Novus Ordo Seclorum. Ang ibig po niya sabihin sa English, New Order of the Ages. Kung maalala nyo yung panahon ni Bush, yung matanda, sabi niya, what the world needs now is New World Order, New World Order, New World Order. 3 beses niyang binitawan yung salita niya. At maging yung Pope, nung panahon na yun, sabi niya, what the world needs now is New World Order. Nabigat po yan. Bagong kaayusan daw sa mundo. Yan yung secret code ng New Order of the Ages. Yung Anuit Coeptis na nasa ibabaw na yon, nag-a-agree yung mata.
At di ba kayo nagtataka, bakit may pyramid yan? Well, sa madalit sabi, hindi na natin pag-uusapan yan, siguro sa ibang panahon yan. Sa panahon ng Great Tribulation, magkakaroon po ng tinatawag na one world leader. Yan po yung Antichrist na binanggit sa Revelation 13 verse 1. Mayroong babangon na hayop. At yung leader na yan, siya yung magtatayo ng one world government. Take note global po yan, buong mundo yan. At magkakaroon din po ng one world system. At merong ikalawang hayop na babangon sa verse 11 ng Revelation 13. Ito naman po yung maghahari dito sa tinatawag na one world religion. At siya rin ang kokontrol ng ekonomiya. At alam nyo, itong mechanics nito, matagal na po itong nagsimula. Nasa ilalim po yan nung pyramid, yung Roman numerals doon sa $1 na yan. Nagpasimula yan 16th century, if I'm not mistaken. Sa madalit sabi, mahalagang maunawa natin ang Great Tribulation na ito. Itong Great Tribulation, hindi po yan bagong doktrina. Yan po ay documented, written in the Bible. At marami po yan na mababasa natin. Isa na po dyan, yung the time of Jacob's trouble. Siya, nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap. Pansinin niyo, panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ngunit siya ay makakaligtas. Kaya binabanggit yung salitang Jacob, yan po ay tumutukoy sa Israel. Hindi lamang po paghihirap sa pisikal, maging sa mental, emotional, kasama na po lahat dyan. Pangalawa, Daniel's 70th week. Binanggit yung 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao, Hudyo, at sa iyong banal na bayan, Israel. Yan po ang mga plano upang tapusin ang pagsalangsang, upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan, upang dalhan ang walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Yan po yung plano. Yung huli dyan, yung pahiran yung kabanal-banalan, yan po yung sa Millennial Kingdom. Doon po yan magaganap. At ang kabuuan po, yung full accomplishment nito, ay magaganap po yan pagdating ng ating Panginoong Yesus. At itatayo niya ang kanyang kaharian. Dito naman sa 25, iyugang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging 7 sanglinggo, 62 sanglinggo. Ito'y matatayo ulit na may lansangan at kuta sa makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Binanggit kanina, 70 weeks. Hindi po ibig sabihin yung literal na linggo natin. Sa kanila po, sa panahong ito, ang 70 weeks, yan po ay tumutukoy sa taon. Handa natin, yung linggo riyan, taon. Kaya yung 70 weeks, pag yan tinimes mo sa 7, 490 years. Yan po yung kabuuan ng programa ng Diyos sa huling panahon. Mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem, nagsimula pa yan 445 BC sa panahon ni King Artajerjes. Inilabas yan, yung decree na yan. Nasa Nehemiah chapter 2 po yan, verse 1 to 8, hindi ko na po inilagay. Hanggang sa pagdating ng Messiah. Ito po ay, nung maalala ninyo, di ba yung Palm Sunday, yun yung panahon na dumating ang ating Panginoon sa yung triumphal entry. AD 32. Mapapansin ninyo, dinivide yung 70 weeks, isa sa 7 weeks. Ibig sabihin, 7 times 7, 49 years. Yung isang bahagi ng hula. Pangalawa, 62 weeks. Times 7, that is 434 years. So pag tinotal mo yon, yung 7 weeks, 49 years plus 434 years, babagsak yung 69 weeks. Nasa 483 years na. So, kanina, binanggit ko, 490. Kulang pa ng 7 taon. Nawawala yung 7 years.
At pagkatapos ng 62 sanglinggo, pagkatapos daw ng 62 weeks, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Ito po, yung ang Mesaya namatay. Pagkatapos ng una, 7 weeks, yung itinayo, yung templo. Pangalawa, yung 62 weeks, nung dumating ang Mesaya, natapos siya. AD 33. At gigibay ng bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating at ang wakas niya ay sa pamamagitan ng baha at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. Mahihiwalay nga po yung Kristo. Tapos yung parating na prinsipe naman, gigibayin yung templo. At sa panahon ni Titus, ito po ayon sa history, giniba ang templo sa Jerusalem. 70 AD. Ngayon, nagkaroon ng 1-week gap or 7 years gap. Ito po yung panahon ng church age. Ito na po yun, yung panahon ng biyaya na tinatawag. Nandito tayo ngayon sa panahon ng biyaya. Nagkaroon po ng pause. Kumbaga sa pag-ikot ng orasan, huminto yung orasan na dapat tuloy-tuloy ang takbo. Natigil doon sa 483 years. Kailan magsisimula? Yung karugtong, yung papunta sa 484, 85, 86 hanggang dumating sa 90. Pagdating po ng rapture. Pagdating ng rapture, doon na magsisimulang tik-tak, tik-tak na yung orasan. TikTok pala. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Ito yung dulo, yung 7 years, yung 1 week na yan. Darating yan. At birin nyo, magkakaroon ng kalahati ng sanlinggo. Ang sabi riyan, kanyang ipatitigil ang hain at ang alay at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroro ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ng poot sa maninira. Idinibay yung 7 years. Alam nyo, ang Great Tribulation period, 7 years lang po yan. Tandaan natin, 7 years. Sa unang bahagi ng 3.5 years, hindi pa po yan Great Tribulation. Magkakaroon pa dyan ng kaayusan, kapayapaan, back to normal ang business. Itatayo yung third temple at ngayon nakaredy na po yung red heifer, yung pulang meat, yung baka. Iyahain yan. Yan yung unang bahagi ng 7 years sa 3.5 na yan. At pag okay na po yan, pagdating ng last part na 3.5 years, diyan na po yung tinatawag na Great Tribulation Period. Yung dakilang kapighatian, matinding hirap na napakahirap na daranasin ng tao. At ipatitigil. Yung mga hain na yan, doon niya yan ipatitigil. Kasi may pagsamba pa, may paghahandog pa. Pero pagdating ng kalahati ng last 3.5 years, ipatitigil yan. Pati yung mga alin yan. At sabi riyan, paroro na isang maninira at hanggang sa wakas, uupo ang Antichrist. Siya ang kikilalaning Diyos at ang mag-uutos upang sambahin yung ikalawang hayop, yung one world religious leader. Siya ang magpapasamba sa Antichrist sa panahong yan. At meron pang isa naman, yung tinatawag na the day of the Lord. Sa ibang bahagi, ang sabi, the hour of trial. Sa ibang bahagi, yun nandun yung the ruler in the Great Tribulation, yung Antichrist, yung the last 3.5 years of Great Tribulation, yung matinding hirap. Ito, yung mabigat sa panahon ng last 3.5 years, yung judgment. Yung selyo, 7 selyo, 7 trumpeta ang iihip, at 7 mangkok ng kagalitan ang ibubuhos sa panahong ito. Diyan na lang sa mangkok ng kagalitan, tandaan ninyo, yung tubig magiging dugo. Anong iinumin ng tao? Yung mga pagkain, kakainin ng mga balang, magsisira ang 1/3 ng mundo. Mabigat ang mga pangyayaring yan. Mababasa niya yan sa Revelation 16. At bago dumating yung punto na yon, magkakaroon ng giyera, lalabanan yung mga bayan ng Diyos, pero darating si Kristo at tatalunin sila ng salita ng Diyos. Alam nyo, sabi nila, ang Diyos daw ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit kailangan maranasan ng tao ang matinding hirap na ibubuhos ng sagana?
Alam nyo, ang Diyos kasi hindi naman Diyos lang ng pag-ibig eh. Ang Diyos din ay Diyos ng kagalitan. Napupuot ang Diyos sa kasalanan. Mararanasan ng sino man ang dakilang pag-ibig ng Diyos pag siya'y nagpaligtas. Hindi niya mararanasan ang puot ng Diyos. Pero pag hindi siya nagpaligtas, puot ng Diyos ang kanyang mararanasan. Kaya nga po, the Great Tribulation is God's judgment on a Christ-rejecting world and His final dealing with Israel before the millennial kingdom. Ano ang mangyayari sa mga taong hindi magpapatatak at sasamba sa Antichrist? Number one, magkakaroon ng monetary lockout. No mark, no market. Kaya nga sabi sa Revelations, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan o yung tinatawag na 666. Ito po yung the simplest strategy ng enemy. Bakit? Kasi imaginein mo, yung pagbebenta, yung mga mahilig sa buy and sell o mahilig sa business, i-implement po yan. Buong mundo yan. Kaya kung wala kang tatak, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagnegosyo. Magkakaroon ng tinatawag na commercial cut-off. Hindi na issue dito ang tatak, kundi survival. Imagine, papasok ka sa isang grocery, marami kang pera, nagugutom yung anak mo, but the system no longer recognize you. Imagine mo, ang dami mong pera, kaso yung pera mo, hindi mo magagamit. Kasi may one world system na eh. Yung currency, nandoon na, naka-attach na sa account mo. Naka-attach yun sa magiging tatak mo. Alam niyo po, ang sistemang ito, hindi na po ito bago eh. Matagal na yan, dito lang sa Soviet Union. Ilan yan? 15 nasyon yan sa USSR. Yung pagrarasyon ng pagkain, ginagamit nila para gawing control. Gusto mong kumain? Sumunod ka sa sistema. Sa China ngayon, meron tinatawag na social credit system. Yung government monitoring program na tumitingin sa behavior ng mga citizens, meron sila niyan. Bibigyan ka ng points ayon sa iyong behavior, sa iyong ginagawa. Pag mababa ang points mo, may kaukulang parusa yan. Hindi ka makakabili ng ticket, hindi ka sa eroplano o sa train. Paano ka pupunta sa ibang lugar? Hindi mo magagawa, hindi ka makapagta-travel. Dahil lahat ng yan, nakapailalim doon sa sistema na yon. Hindi ka rin makakapag-apply ng mga loans gaya ng pag-ibig na yan. Hindi ka makakapag-apply dyan. Prohibited ang anumang entry sa mga schools. Paano na mangyayari, di ba? At kung ang internet mo gumagana, siguradong napakahina ng internet mo. Kasi aasa ka na lamang eh. Doon sa kasi alam nyo, yung internet connection, malakas yan kapag ikaw ay rehistrado. Magkakaroon ng total control. Alam nyo, yung nangyayari ngayon, noon pa ito. Alam nyo ba? Ito yung plano nung nagtatatag ng naghahanda patungo sa Great Tribulation. Meron yan. Merong grupo na yan, yung tinatawag na Freemasons or yung Illuminati. Ano ang agenda nila? You control the economy, you control the people. Kaya yung pagtaas naman ng gas na yan, ng mga energy niya, yung mga prices niya, ano sabi nila? You control the energy, you control the nation. Yan ang agenda nila. Mabigat po yan. Pamilyar po ba kayo yan? Kaya kung nangyayari ito, itong pagtaas na ito, kokontrolin nila ang nasyon, ang bansa natin. Wala na tayong magagawa riyan. Bakit? Kasi patungo na tayo sa huling panahon. Pero sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang magre-resist. Hindi sila sasamba sa hayop at hindi rin sila tatalikod sa tunay na Diyos. Hindi nila tatanggapin yung kasinungalingan, kundi laban sa katotohanan
at yung pagbebenta ng kanilang kaluluwa para sa pagkain, hindi nila gagawin yan. Patay kung patay, do or die, yung mga katwiran ng ano yan. Pero sa panahon yan, tandaan ninyo, meron talaga magtsatsaga. Ngunit pag nagpatatak, mabigat yan. Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, tandaan nyo, noo o sa kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Kaya sa panahong ito, pag ikaw ay natatakan, sorry ka na lang. Kahit gaano pa kalaki ang pananampalataya mo kay Jesus, pag ikaw ay natatakan, impyerno ang diretsyo mo. Kaya lang, paano sila makakatakas? Sa panahong ito. Ay, lagay ko ba? Ay, wala. Sa Revelations 14:12, ito yung paraan sa panahong ito. Hindi po sa panahon ngayon. Sa panahon ng Great Tribulation, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, yung mga maliligtas, na mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Meron tatlo. Pagtsatsaga o pagtitiis, pagsunod sa mga kautusan, babalik kasi, yung kautusan kasi babalik, ano? At magkakaroon ng pananampalataya kay Jesus. Tatlo yan sa panahong yan. Yan ang paraan ng kanilang kaligtasan. Losing access to the economy, ayan po ay pasimula lamang. Meron pong ikalawang consequence. Cut off from the society. Mase-separate tayo, mahihiwalay tayo sa maraming tao. At ito po ay higit pa ito sa pera. Hindi lamang sa pera ka mahihiwalay, kundi sa kapwa natin. Pag wala kang tatak, at marami ang magpapatatak sa panahon ito, hindi mo na sila pwedeng pagtiwalaan sa panahon ito. At hindi ka rin nila pwedeng asahan. Magkaiba na kayo ng mundo sa panahon ito. Hindi lang pera mawawala sa iyo pag di ka nagpapatak. Mawawalan ka din ng koneksyon sa mundo. Dahil sa bawat transaksyon, sa bawat relationship, sa bawat kilos, sa ibabaw ng mundo, ang taong walang tatak ay nagiging invisible, untouchable, at tunay na outsider sa mundong ito. Imagine mo, nandito ka sa mundo parang hindi ka nag-i-exist. Mabigat yan. Yan yung tinatawag na total social isolation. Bawat transaksyon, kailangan ng digital badge, kailangan ng scanner, di ba? Ngayon pa lang, nangyayari na yan. Kung yung pagtawid sa expressway, kailangan mo ng RFID. Ngayon, pwede ka pa doon sa may bayad. Pero darating yung panahon, mawawala na yung cash na yan. Hindi na uso ang cash sa panahon yan. Yan ay preparasyon pa lamang. Sa lipunan ito ay kailangan ng badge, scan o digital na pagkakakilanlan upang magkaroon ka ng access sa bawat sistema ng sanlibutan ito. Lahat ng pintuan, sarado na sa iyo. Kaya marami ang magpapapatatak, hindi dahil sa pagsamba sa hayop, kundi kundi dahil pag nakita nilang nagugutom ang kanilang pamilya, may sakit ang kanilang mga anak, mamamatay na sa bingitan ng kamatayan, ano ang gagawin mo? Kaya mo bang tiisin yun? Mabigat yan. Hindi ka makakapagpa-ospital. Hindi ka rin makakatawag ng doktor. Matindi, mga kapatid, panahon yan. Alam niyo po itong estratehiya na ito ng kaaway, yung isolation, yan yung pinaka-powerful control na sandata niya. Pero sa kabila ng lahat yan, merong magiging matatag, merong mananatili. At sa panahon yan, alam nyo, may mga taong maghahanapan. Yung kapwa nila walang tatak, maghahanapan yan. Yung iba magtatago sa bundok o sa mga kuweba. Magkakatagpuan sila. Magkaka-fellowship pa sila. Pero mahirap na po yung panahon na yun. Very risky na kasi lalo na yung mga CCTVs ngayon, nadidetect na nila kung nasaan yung ISIS, nasaan yung Hezbollah, nasaan yung missiles.
Pambira ang high-tech na ngayon ng mga gamit, ano? Nadidetect nila pag may lumipad na missile. Nasasangga nila. Ganyan ka-powerful yung mga panahon na yan, yung mga gagamitin nila. At sabi nga po dyan sa, kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapopotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Pansinin nyo, daranas kayo na matinding hirap, kapighatian. At hahantingin kayo, papatayin kayo. At sabi, lahat ng tao sa ibabaw ng mundo, mapopoot doon sa mga walang tatak. Yung monetary lockout at yung cut-off from society, survivable pa po yan. Pwede mo pang kayanin yan, pwede mo pang malampasan yan kung wala kang tatak. Pero yung ikatlong consequence, ito yung ibang level na. Worldwide harassment. Matinding persecution po yan. Beyond survival na po. Dahil yung sistema, hahantingin ka kahit saan sulok ng daigdig. Doon lang sa bundok, hindi kanila pwedeng makita. Walang signal doon sa ilalim ng bundok, sa mga kuweba. Hindi kanila mahahanting doon. Yung persecution na yan, hahantong yan. Hahantingin ka para ikaw ay mamatay. Kaya nga sabi rito, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Yung second beast. Binigyan ng hininga sa larawan ng hayop upang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Yung larawan ng hayop, yan yung larawan ng Antichrist. Pasasambahin yung lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. At binigyan din sila ng kalayaang pumatay. At yan po ay coordinated global persecution. Ang gobyerno bibigyan ng karapatan para pumatay. Dati-dati, hihingi ka muna ng permit, gaya sa panahon ni Pablo. Hihingi ng permit para usigin yung mga Kristiyano. Pero dito, authorized na. Lahat ng gobyerno, meron ng go signal. At ito, matindi pa po ito kaysa sa Roman Empire persecution. Mas matindi ang panahong ito. Ngayon, kung mapapansin ninyo, bakit bawal na sa ibang lugar yung mga pagbabasa ng Bible? Sa Amerika nga, mayroong ilang lugar dyan. Bawal na ang pagbabasa ng Bible. Maging yung prayer, ipinagbabawal na. Yung mga street preaching, napansin ninyo, marami kayo mababasa, sinisimulan na nila. Sa Africa, matindi. Pinapapatay talaga. Ngayon pa lang, wala pa po yung Great Tribulation. Pag nalamang Kristiyano ka, susunugin yung lugar mo, papatayin kayo, buhay, sinusunog. Mabigat po ang panahon ito. Yung betrayal and judgment, sabi rito, dadapot kayo ibibigay ng kahit mga magulang at mga kapatid at mga kamag-anak at mga kaibigan at ipapapatay nila ang iba sa inyo. Imaginin mo, kapatid mo, nanay mo, may tatak sila, ikaw wala kang tatak. Hindi mo rin pagkakatiwalaan. Tiyak, isusurrender, ituturo mo na yan. Kaya sa panahon ito, mabigat. Ultimong pinakamalapit sa iyo, lalo na, how much more, yung mga ibang tao. Pag nabalitaan nilang TNT ka, sa ibang bansa, ituturo ka, laki ng premyo eh. Mabigat sa panahon ito, malamang malaki rin ang premyo sa magtuturo. At yung identification po, yan po yung mag-identify sa mga hindi nagpatatak. Kung sino yung sumunod sa sistema at kung sino yung tumanggi. Ngayon, yung purpose ng persecution na yan, upang magduda ka kung totoo nga bang may Diyos. Totoo kaya? Yan ang iisipin mo eh. Dapat ba siya? Nakikita kaya niya ang nangyayari sa akin? Sa problema ko sa buhay? At ang mabigat ito, sulit nga ba yung paninindigan o yung pinangahawakan mong katotohanan para mag-resist ka? Yan ang purpose ng persecution. Pero, ano ang susi? Endurance. Kaya nga sabi sa Matthew 24:13, dadapot at magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Itong talatang ito, ginagamit na ngayon na maraming nagtuturo, which is, hindi po yan para sa panahon natin. Dito po yan, sa panahon ng Great Tribulation period. Kailangan magtitiis ka hanggang wakas. Anong pagtitiis yun? Huwag na huwag kang magpapatatak.
Kahit anong pagtitiis mo, kahit anong pananampalataya mo, kahit anong pagiging masunurin mo sa kautusan, pag nagpatataka, sorry ka na lang. Ito po ang term na direktang humahantong, itong endurance na ito, sa ika-4 na consequence. Death rather than denial. Ito po yung pinakasukdulang sakripisyo na pwedeng gawin ng maninindigan para kay Kristo. Kamatayan, kaysa itanggi mo, kaysa magpatataka. Alam niyo po, yung mga tribulation martyrs, tatanggi sila na magpatatak. Magpapakamartir sila alang-alang sa Panginoon. Magkakaroon ng public execution. Sa Biblia, tinutungod diyan kasi sa panahon yan, pugot ulo eh. Pero sa panahon yan, maaaring baril o whatever. Pero baka rin, kasi hanggang ngayon yung Muslim, tinataga eh. Pinupugutan ng ulo eh. Kaya maaaring ganun din talaga. Yun yung nakasulat eh. At diyan, at nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluksok sa mga ito, sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan. Ito po yung mga martir, yung mga pinatay dahil hindi sila nagpatatak, hindi sila sumamba sa hayop. Handa sila magtiis ng hirap kaysa magtiis sila ng walang hanggang parusa, apoy ng impyerno. Sa mata ng mundo, ito po yung sa mata ng mundo, execution ang mangyayari, ang mamamalas ng buong sanlibutan. Pero sa mata ng langit, coronation, karangalan. Kaya matindi ito. Kaya lang, hindi lahat po ay tinawag para mamatay o maging martir para kay Kristo. Ngunit lahat ay tinawag na mabuhay at manindigan para sa Kanya. At handa ring mamatay kung kinakailangan. Ngayon, nakita natin yung 4 na consequences. Negative ang dating. Pero dito, eternal reward. Eternal blessings and glory. Positive. Magkakaroon ng tinatawag na special honor. Tatanggap sila ng crown of life na ipinapangako sa mga umiibig sa Kanya ng tapat, maging hanggang kamatayan. Tatanggap din sila ng trono ng mga luklukan. Bakit? Kasi mga gahahari sila sa millennial kingdom na kasama ng ating Panginoong Hesus. Nakatanggap sila ng crown, ng corona dahil sa pagtanggi nilang sumamba sa hayop at sa larawan. At tumanggi rin sila sa tatak. Kaya naman, sila'y mga gahahari at sila'y mga bubuhay na maguli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Mapalad daw. Yung first resurrection na tinatawag, yan po yung mga sumampalataya sa Panginoon at different stages sa iba't ibang panahon. Panahon ng rapture, panahon ng tribulation, ang tawag po doon sa pagkabuhay na maguli, first resurrection. Kaya sabi diyan, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Wala raw kapangyarihan ang impyerno. Yung ikalawang kamatayan, yan po yung parusa sa lahat ng tao dahil ang lahat ng tao ay nagkasala. Wala ng power pag ikaw ay nakalakip ka sa pagkabuhay na maguli. At ang sabi pa riyan, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob na 1,000 taon. At sila po ay vindicated for eternity. Sa tingin ng sanlibutan, kamangmangan yung gagawin nila na pagtitiis, pagsasakripisyo, pagkamatay sa pangalan ng Panginoon. Pero sa paningin ng Diyos, katapatan na nakikita ng Diyos. Pananampalataya. Sa mundong ito, mawawala ang lahat sa iyo. Pero sa eternity, makukuha mong lahat. Kaya nga, sapagkat ang sino man mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, mawawalan nito. At ang sino man mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyo. Sa mga nagpatatak,
doon sa mga temporary relief. Oo, gagaan ang problema mo. Makakabili ka, makakapagnegosyo ka. Sandali lang yun. Pero ano ang kapalit? Walang hanggang parusa. Pero doon sa mga hindi nagpatatak, doon sa mga tumanggi, temporary suffering. Masakit sa mga katawan, sa isip, apektado ka. Pero anong kapalit? Walang hanggang kaligayahan, kaluwalhatian sa piling ng Diyos. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ngayon sa ating pagwawakas, balikan lang natin. Ito yung mga consequences, monetary lockout, wala kang access sa ekonomiya, cut off sa society, magkakaroon ng world harassment, matinding pag-uusig. Ngayon, anong pipiliin mo? Kamatayan o denial? Tapos, ang maganda nito, pag nagtiis ka hanggang wakas, meron kang eternal reward. Matinding hirap ang daranasin ng papasok sa Great Tribulation period. Ngunit, mayroong mabuting balita. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Pansinin niyo yung binanggit. Tayong nangabubuhay, pag biglang dumating ang Panginoon sa alapaap, tutungtong siya, lahat tayo kukunin ng Panginoon. At yung 7 taon na dakilang kapighatian, doon magsisimula ang orasan. Doon magsisimula ang countdown ng 7 taon na yan. Kaya darating ang Great Tribulation na yan, pero wala na ang Kristiyano. Don't face tribulation. Receive salvation. Kung ikaw ay naligtas, hindi mo daranasin ang puot ng Diyos. Pero kung hindi ka patiyak, now is the time. Pagtiwalaan mo si Kristo bago maging huli ang lahat. Be ready before the rapture. Hindi sa panahon ng rapture ka sasampalataya. Dahil maiiwan ka na nun. Kailangan bago pa mag-rapture, ngayon pa lang, tumanggap ka na. Believe the gospel. Huwag yung kasinungalingan ng mga relihiyon o ng mga kulto. Paniwalaan natin yung ginawa ni Kristo sa krus na siya ay namatay, nilibing muli, nabuhay na 3 araw. At siya ay para sa katubusan ng ating kasalanan. Kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi ka lahat ng iyong kasalanan. Ngayong oras na ito, tatanggapin mo ang kapatawaran ng kasalanan at yung buhay na wala hanggan. At ikaw ay may exempt na sa Great Tribulation period. Be born again spiritually. Hindi po religion. Baka born again kayo dahil sa religion o sa grupo. Be born again sa katotohanan. Maranasan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon. Tandaan ninyo ang grupong ito, hindi po ito relihiyon. Ito ay grupo ng mananampalataya na nagpaligtas sa Panginoon, nasasama sa rapture at tayong lahat sama-sama magdiriwang doon sa langit. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.